i-prepare yun nila ilang sarili. Matulog sila og at least 6 to 8 hours, no? Tapos bawal ang mag-inom og mga makahubog. Prior sa pag-donate, dapat dili sila mag-sigarilyo. And then mukaon sila before moadto sa ato ang bloodletting venue sa Robinsons Mall. Kinahanglan nga ready ang ilahang kaugalingon sa pag-voluntary donate sa mga dugo para sa ato ang mga isuon nga kinahanglan blood transfusion. Dates karon is ingani na, no? Tungod sa mandato sa Department of Health, dapat ang dugo nato is ready na sa ospital. So karon ang Red Cross nagabutang na og dugo sa kada hospital, no? Maliban sa platelet concentrate o fresh frozen plasma na pa diri sa ato ang Red Cross. So kanang mga PAC-RBC whole blood ana-ana sa hospital. So ang hospital ang ginahimo is sila man ang makahibalo kung sa kadaghanon ang ilang panginahanglan. So mag-order sila nganhi sa amoa sa Red Cross ug sila ang magakuha sa maong dugo para ilang i-stock sa hospital. Gwapo po ni siya Ma'am Edna tungod kay ang dugo is already a form of medicine. Diin pwede na siya i-charge sa PhilHealth. So bot pa sa bot dili magbayad ang pasyente. Kay naa na tayo PhilHealth nga mo salo sa maong blood processing fee. Gawas niya na ang uban manggod is labi nagnaan na siya sa private na hospital. Naga-excess sila tungod kay daghan po ang ilahang kinahanglan sa medicine. So ang ginahimo is naamang good time mga dugtong buhay project na naka-tie up sa lain-lain nga munisipyo o diri sa General Santos City pinaagi sa Amping. So ang mahitabo is kuhaon nila ang blood request, unya moadto sila sa Red Cross, tapos kuhaon nila tong ilahang referral gikan sa social worker, ipadagan sa Amping, ang Amping maghatag sa amuha og referral para naka-charge na sa ilaha. So with that, pag naa na tong papel, ihatag sa tagiya sa pasyente dito sa ospital, si hospital ang mag-pick up sa maong dugo sa Red Cross.